dalangin at pagsamo ng bayan mo. Di ba poong Jesus Nazareno? Simulan po natin ang pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tayo pong lahat ay nagkakatipon bilang isang mag-anak ng Diyos sa pagdiriwang ng banal na Eukaristiya. At upang tayo po ay maging karapat-dapat gumanap sa banal na pagdiriwang na ito, alalahanin po natin ang ating mga pagkukulang at nagawang pagkakasala at buong katapatan po tayong huminging ng pagpapatawad at awa mula sa Diyos. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ng iyong anak ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay mapagindapat nawang aming kamtin, ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Amos. Pakinggan ninyo ito, kayong sumisikil sa nangangailangan at kayong umaapi sa mga dukha. Ang sabi ninyo sa inyong sarili, inip na kaming matapos ang araw ng pamamahinga. Hindi tuloy namin maipagbili ang aming mga inani. Kailan ba matatapos ang Sabat para mailako namin ang mga trigo? Tataasan namin ang halaga. Gagamit kami ng maling takalan at dadayain namin sa timbang ang mga namimili. Sa halaga ng isang paris na sandalyas, aming bibilhin bilang alipin ang taong dukha. Pati tulyapis ng trigo ay ipagbibili namin sa mataas na halaga. Sa araw na yaon, lulubog sa katanghalian ng araw at magdidilim sa buong maghapon. Akong Panginoon ang nagsasabi nito. Ang inyong kapistahay, gagawin kong araw ng pamimighati, at ang masasayang awitin ninyo'y magiging panangisan. Pipilitin ko kayong magtalukbong ng magaspang na sako at mapipilitan kayong mag-ahit ng ulo. Matutulad kayo sa magulang na nagdadalamhati dahil sa pagkamatay ng kaisa-isang anak. Ang araw na yaoy magiging mapait hanggang sa huling sandali.
Darating din ang araw na paiiralin ko sa lupain ng tagutom. Magugutom sila, ngunit di sa pagkain. Mauuhaw sila, ngunit di sa tubig. Ang kauuhawan nila'y ang aking mga salita. Akong Panginoon ang nagsasabi nito. Mula sa hilaga papuntang timog at mula sa silangan pakanluran, hahanapin nila ang salita ng Panginoon, subalit di nila masusumpungan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tao ay nabubuhay sa salita ng may kapal. Ang tao ay nabubuhay sa salita ng may kapal. Mapalad ang sumusunod sa kanyang kautusan. Buong puso ang pagsunod sa utos na ibinigay. Ang tao ay nabubuhay sa salita ng may kapal. Buong puso ang hangad ko na ikaw ay paglingkuran. Sa pagsunod sa utos mo, huwag mo akong babayaan. Ang tao ay nabubuhay sa salita ng may kapal. Ang puso ko'y nasasabik at ang laging hinahangad. Ang lahat ng tuntunin mo ay mabatid oras-oras. Ang tao ay nabubuhay sa salita ng may kapal. Ang pasya ko sa sarili, ako'y maging masunurin. Sa batas mo ang pansin ko, ay doon ko ibabaling. Ang tao ay nabubuhay sa salita ng may kapal. Ang lahat ng tuntunin mo, ang hangad ko'y aking sundin, pagkat ikaw ay matuwid, kaya ako'y pagpalain. Ang tao ay nabubuhay sa salita ng may kapal. Halos humihingal ako, dahilan sa kasabikan, na mata mo yaong aking minimithing kautusan. Ang tao ay nabubuhay sa salita ng may kapal. Magsitayo ang lahat. Kayong mabigat ang pasan, ay kay Jesus maglapitan, upang kayo'y masiyahan. Alleluia, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo din. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umalis si Jesus sa kanyang paglakad. Nakita niya ang isang taong ang pangalay Mateo. Nakaupo ito sa tangningan ng buwis. Sinabi ni Jesus sa kanya, "Sumunod ka sa akin." Tumindig si Mateo at sumunod sa kanya. Nang si Jesus at ang kanyang mga alagad ay nasa bahay ni Mateo, dumating ang maraming publikano at mga makasalanan, at sila'y magkakasalong kumain. Nang makita ito ng mga Pariseyo, tinanong nila ang kanyang mga alagad, "Bakit sumasalo sa mga publikano at sa mga makasalanan ang inyong guro?" Narinig ito ni Jesus
at siya ang sumagot. Ang mga may sakit ang nangangailangan ng manggagamot, hindi ang mga walang sakit. Humayo kayo at unawain ninyo ang kahulugan nito. Habag ang ibig ko at hindi hain, sapagkat naparito ako upang tawain ang mga makasalanan, hindi ang mga banal. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsipon lahat. Araw ng mahal na pong Jesus Nazareno. Kaya bigyan ko natin ng pagpupugay, parangal at pasasalamat ang ating mahal na pong Jesus Nazareno. Mga kapatid, madalas kapag tayo ay tumitingin sa ating kapwa, ano po bang unang napapansin natin? Tingnan po ninyo yung katabi ninyo. Ano po unang napansin niyo? Marahil sasabihin ng ilan, Father, basa siya ng pawis. Father, iba na po ang amoy niya. Father, bakit kaya ganyan siya tumayo? Bakit kaya ganyan ang kanyang muka? Madalas kapag tayo ay tumitingin sa kapwa, aminin man natin o hindi, ang madalas nating nakikita ay yung negatibo, yung pangit, at hindi kaaya-aya. Sa madaling salita, aminin man natin o hindi, maraming pagkakataon sa buhay natin, tayo ay nagiging pintasero o pintasera. Kaya sa araw na ito, magandang tingnan, kapag tumitingin ang mahal na pong Jesus Nazareno sa atin, ano kaya ang nakikita niya? Yung kapangitan natin? Yung ginawa nating pagkakasala? Yung ating pagkalimot sa Kanya? O yung napakarami nating pagkakamali sa buhay? Sinasabi ko po sa inyo mga kapatid, ang pagtingin ng Diyos ay iba sa pagtingin ng tao. Dahil kapag tayo ay tinitingnan ng Diyos, hindi niya pinapansin o napapansin ang karupukan, ang kahinaan, at pagkakasala natin. Nakikita ng Diyos ang iyong kabutihan. Nakikita ng Diyos ang iyong kagandahan. Pwede bang tingnan mo ulit ang iyong katabi? Ano na ang nakikita mo? Sabi nung ilan, ganun pa din po eh. Pero mga kapatid, hayaan po natin na sa araw na ito, sa tulong po ng ating ibanghelyong napakinggan, ano ang panawagan sa atin? Nung nakita ni Jesus si Mateo sa paningilan ng buwis, at si Jesus tinawag si Mateo, at ang sabi ni Jesus kay Mateo, sumunod ka sa akin. At si Mateo ay sumunod kay Jesus. Pumunta sa tahanan ni Mateo si Jesus, nakisalo si Jesus. At nung nakita yun ng iba pang mga makasalanan, nakisalo sila sa hapag kay Jesus. Pero anong sabi ng mga Pariseyong nakapalibot? Bakit ang inyong guro ay nakikisalo sa mga makasalanan? Dahil ang tingin nila kay Mateo noong mga panahon na yon, marahil mangungupit. Dahil tagasingil ng buwis eh. Mapagmata sa tao. Ang tingin nila kay Mateo, isang tiwali. Pero iba ang pagtingin ng Diyos. Iba ang pagtingin ni Jesus. Kung ang ibang tao, ang tingin nila kay Mateo, tiwali.
si Jesus, ang tingin niya kay Mateo, may pagtitiwala. Pagtitiwala saan? Pagtitiwala sa kakayanang magbago. Pagtitiwala sa kakayanang magbago ng pag-uugali, magbago ng disposisyon, magbago ng kalooban, at magbago ng sarili. Mga kapatid, kapag tumitingin ng Diyos sa atin, alam naman niya ang ating pagkakasala. Alam naman niya ang kahinaan natin. Pero ang pagtingin ni Jesus, hindi pagtingin ng pagbaba, pagyurak sa atin. Pagkus ang tingin ng mahal na pong Jesus Nazareno, laging may pagtitiwala. Kaya mga kapatid, sa araw na ito, lahat naman po tayo may dumi sa ating buhay. Lahat naman tayo may kapintasan sa ating mga sarili. Lahat naman tayo may pagkakasala. Pero hayaan natin na ang tingin ng mahal na pong Jesus Nazareno ang gawin nating inspirasyon upang tayo ay magbago. Dahil ang tingin ng mahal na pong Jesus Nazareno, tingin na walang panghusga, tingin ng walang pagbaba o pagyurak sa ating pagkatao, kundi ang tingin ni Jesus ay tingin ng may pagtitiwala. Kung sa tingin mo, wala nang nagtitiwala sa iyo dahil sa napakarami mong pagkakamali. Kung sa tingin mo, wala nang nagtitiwala sa iyo dahil sa dami ng iyong pagkakasala. Kung sa tingin mo, wala nang nagtitiwala sa iyo dahil ang tingin sa iyo ng ibang tao, masama ang iyong ugali. Huwag kang mawalan ng pag-asa dahil ang Diyos ay Diyos na puno ng pag-asa dahil ang kanyang tingin, ang kanyang pag-ibig ay laging may pagtitiwala. Kaya hayaan natin na ang tiwala ng Panginoon sa atin ang maging inspirasyon sa ating buhay na pag-ibayuhin pa natin ang pagsunod sa Kanya. Maging inspirasyon nawa natin na ang pagtingin sa atin ni Jesus ay tingin na kung saan tayo ay magsumikap na magbago. Ang Kanyang pagtingin sa atin ng pagtitiwala ay maging inspirasyon sa atin na tayo ay magsumikap na sumunod sa Kanya. At ang taong sumusunod sa Kanya, namumuhay ng mabuti, namumuhay ng tama. Huwag mong pansinin ang pagtingin ng iba. Ngunit bigyang pansin mo ang pagtingin sa iyo ng Diyos. Walang paghuhusga, walang pangyuyurak, walang pagbaba. Ngunit ang tingin sa iyo ng Diyos, ang tingin sa iyo ng mahal na pong Jesus Nazareno, may pagtitiwala. At gamitin natin ang tiwalang ito upang tayo ay mamuhay ng tama. Kaya po sa pagpapatuloy po ng ating banal na misa para sa gabing ito, yan po ang patuloy nating ipanalangin. Ipanalangin natin sa mahal na pong Jesus Nazareno na tunay nating makita ang kanyang pagtingin sa atin. Huwag nating tingnan ang pagtingin ng iba. Tingnan natin na sa mga oras na ito, tayo ay tinitingnan ng mahal na pong Jesus Nazareno bilang isang hindi tiwali, ngunit tinitingnan niya tayo ng may pagtitiwala. Amen. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, idulog natin sa mahal na pong Jesus Nazareno ang ating mga kahilingan, taglayang matibay na pananampalataya sa kanyang pagkadiyos
ang tapat na pag-asa sa kanyang kapangyarihan at ang maningas na pag-ibig sa kanyang puso. Ang ating panalangin, mahal na pong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang Eukaristiya na ating tinatanggap sa komunyon at inihahandog sa misa bilang alaala ng mga hirap ng mananakop ay magdulot sa atin na wagas na pagmamahal sa Diyos at sa kapwa. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang panalangin ni Jesus Nazareno sa halamanan ng Getsemani, na dito'y pinawisan siya ng dugo, ay magasik sa atin ng pagkahilig sa panalangin na siyang mabisang lunas sa lahat ng karamdaman ng tao. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang kanyang koronang tinik, damit na purpura at krus ay magpaalala sa atin na ang kanyang mga aral at simulain bilang hari ng sanlibutan ay dapat maghari sa ating isipan, angkan at lipunan. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang sa bisa ng kanyang pagpapasan ng krus sa mga lansangan sa Jerusalem, ay matuto tayong makiramay at makihati sa mga kahirapan at tiisin ng kapwa. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang tulungan tayo ng mahal na Birhen, ina ng hapis, na maging tunay na larawan ng kanyang anak sa isip, wika at gawa, nang sa gayon ay makamit ang ating kahilingan sa poong Jesus Nazareno. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Sa katahimikan po ng ating mga puso, ilapit po natin sa Diyos ang ating mga pansariling panalangin, gayon din ang mga taong humiling ng ating mga dasal, at lahat na nag-alay ng intensyon para sa misang ito. Ama naming mapagmahal, nahayag sa salita, gawa, buhay at kamatayan ng iyong anak na ang Diyos ay pag-ibig. May pahayag dinawa namin ang katotohanan ito sa pamamagitan ni Jesus Nazareno, Panginoon namin, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupon lahat. Jesus Nazareno, naririto kami sa harap mo. Harap kami napay namin sa'yo. Mula sa tangkay ng bukas at putil ng trigo, upang maging dugo't katawan mo. Jesus Nazareno, anak at tinapay sa tanan ay nagbibigay buhay, biyayang kaloob mo ay aming inaalay, aming hiling pagpapalat, buhay na dalisay. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin po kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos
Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon ito paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, maganap nawa ang paghahaing ito na sa dambana ng krus ay siyang pumawi sa kasalanan ng buong mundo. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Iyong ipinasyang sa kahoy na krus, ang sangkatauhay tubusin ni Jesus. Sa punong kahoy nagkapuwang ang kamatayan. Sa kahoy na krus itinanghalang pagkabuhay. Sa punong kahoy na naigang sumaway sa iyo. Sa kahoy na krus, siya'y nadaig ng masunuring anak mo. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Panginoong Diyos ng mga hukbo, napuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayong lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama,
Lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Lumapit po tayo sa Ama natin sa langit sa panalangin itinuro sa atin ni Jesus. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasaangin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa, para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakain sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipaintulot sa tukso, at yagyan mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin kami adyas sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon
ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilud po ang lahat. Mga kapatid, narito po si Jesus, ang kordero ng Diyos. Siyang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng Amen. Pagkasabi ng paryo, ling minister ng katawan ni Kristo at isubog at sa bibig bago mali sa harapan ng pari o ling minister. Sumunod po tayo. Manalangin po tayo. Panginoong Heso Kristo, kaming nagsalo-salo sa banal na paikinabang, ay nakikiusap sa iyo ng mga nasagip ng kahoy na krus na nagbibigay buhay, ay iyong ihatid sa pagkabuhay sa kaluwalhatian, sapagkat ikaw ang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga dala-dala nilang mga imahen at dasal. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag, na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.